Hello guys, dahil malapit na ang Halloween, today's video mag-horror stories po muna tayo guys. Ang i-share ko po sa inyo ang kwento na matandang aswang. Just watch lang po and listen, may Tagalog horror stories. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Hello guys, dahil malapit na ang Halloween, magsishare po ako ulit ng horror stories po sa inyo. Ang isi-share ko po sa inyo about sa kwento ng matandang aswang. Just watch and listen until the end of my stories. Ang kwento ng matandang aswang. Kilala si Kuya Jan sa lugar namin dahil siya ang may pinakamalaking tindahan doon. Mabait si Kuya Jan, lahat ng bumibili sa kanya ay kinakaibigan niya. May isa siyang anak at ang asawa naman niya ay itago na lamang natin sa pangalan Ate Ana. Ang nagbabantay sa tindahan, dumating ang kapatid ng asawa niya kasama ang anak nito na 1 taong gulang pa lamang. Tuwing bumibili ako sa kanila, ang pamangkin ni Ate Ana ang kinaaaliwan ko doon habang naghihintay. Ang kulit-kulit ng batang iyon at talagang nakakaaliw dahil sa sobrang cute niya. Hapon iyon at naglalaro ang batang makulit sa tapat ng tindahan kasama si Ate Ana. Habang busy sila sa paglalaro, may isang matandang babae na biglang sumulpot sa likod ni Ate Ana na nasa edad na 50 anyos na iyon. Ang cute naman ng batang iyan. Puri na matanda sa bata. Ang matandang iyon ang kinatatakutan sa lugar namin dahil sa chismis isa daw itong aswang. Pero hindi ako naniniwala doon dahil wala namang ebidensya. Ha 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 ha, oo nga ho, ang kulit-kulit pa. Matalim ang titig ng matanda sa bata, dahilan ito para umiyak ang bata. Pinasok ni Ate Ana sa loob ang bata at tumigil naman ito sa pag-iyak. Kinagabihan, magsasara na sana si Ate Ana at Kuya Jan ng tindahan dahil pasado 12:00 na din ng gabi iyon. Nagulat sila dahil nakita nila ang matandang babae na naglalakad sa tapat ng tindahan. Iyon yung matanda oh. Gabi na pero nasa labas pa din siya, sabi ni Ate Ana sa kanyang asawa. Ha? Saan? Wala naman matanda dyan eh. Kahit naguguluhan si Ate Ana ay hindi na lamang niya iyon pinansin at isinara na lamang ang tindahan. Alauna na ng madaling araw. Matutulog na sana sila pero nagpapalaho sa iyak ang bata. Ang akala ng kanyang ina ay nainitan lamang kaya pinalipat ni Ate Ana ang mag-ina sa kanilang kwarto dahil may aircon doon. Pero hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak ang bata. Inilabas iyon ng kanyang ina sa tapat ng bahay sa may teres pero lalong lumakas ang iyak. Muli nilang pinasok sa loob ang bata, ayaw pa rin talaga tumigil sa pag-iyak. Hindi na alam nila Ate Ana at Kuya Jan maging ang ina ng bata ang gagawin dahil ayaw pa rin tumigil ng bata sa pag-iyak. Hindi iyon simpleng iyak iyon na para bang takot na takot. Pinagmasdan nila ang bata, nakatakip ang isang kamay nito sa kanyang mukha at ang isang kamay naman ay tila parang nangangapa. Namumutla ang bata dahil sa kaiiyak. Pati ang kanyang ina ay gusto na ring umiyak dahil sa awa sa bata. Narinig ni Ate Linda ang gripo na bumukas sa likod ng bahay nila. Pinuntahan niya ito pero nangilabot siya nang makita niya ng mahigpit na nakasara ang gripo. Bumalik siya sa kwarto kung nasaan ang bata at ang asawa niya. Laking gulat nila nang biglang pumutok ang ilaw nila at umusok. Sa pagkakataong iyon, alam ni Ate Ana na inaaswang ang bata. Nagsaboy ng asin si Ate Ana sa buong kabahayan nila at doon tumigil sa pag-iyak ang bata. 6:00 na ng umaga pero hanggang ngayon binabantayan pa rin nila ang bata dahil sa takot na baka kunin ito. Sabi ng lolo ko sa akin, pag nagustuhan ng aswang ang isang bata, gagawin niya ang lahat para makuha iyon. Nabuntis ang asawa ng kuya ko pero hindi siyang inaswang dahil may pangontra siya. Lagi siyang naglalagay ng asin sa bintana at pinto nila. Pero pag nakuha nila ang bata, mamamatay iyon at ang katawan naman ng bata ay mapapalitan ng katawan ng saging. Pero ganun at ganun pa rin ang itsura. Itsurang bata pa din. Pag inaswang daw ang isang tao, kunin ang buntot ng pagi at ihampas ito sa aswang dahil yun daw ang pinakamabisa na paraan para mamamatay ang aswang. Unti-unti itong magkakasakit at tuluyang mamamatay. Hello guys, mga good vibes. I hope you like my horror stories today. If you like my horror stories, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you guys.
and God bless everyone.